Ikaw pala, Marcus. Bakit? Dahil sawa na akong maging anino mo. Gusto kitang palitan. Imposible. Alam ni tatay na peke ka. Tatay ko rin siya. Ano ang sinabi mo? Magkapatid tayo sa ama. Pero malakas ang lolo mo. Inutusan ako ni tatay na maging anino mo. Manirahan sa pamilya Miller at magtamo ng karangalan para sa iyo. Imposible. Hindi gagawin yun ng tatay ko. Alam mo ba kung bakit ka mahina at walang talento sa martial arts? Bakit? Dahil nilalason ka niya. Pero ngayon malaya ka na at ako. Ako ang papalit sa iyo, ang nobya mo. Maganda siya, gusto ko siya. Wala kang hiya. Ngayon alam mo na ang totoo, mamamatay ka na ngayon. Lahat tayo ay mahihirap. Trader tayo ng mga malalapit nating kaibigan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw, sino ka? Ako si Liam Bernard. Tinatawag nila akong Martial Venerable. Tinatawag nila akong hari ng martial arts. Ikaw ang pinakamagaling sa martial arts. Anak, dapat mong mana ang aking mga kasanayan. Naipasa ko na ito sa'yo, pero nalason ka. Kailangan mo ng oras para masanay sa lahat ng ito. Salamat, Ginoong Wu. Kung may pagkakataong mapatay si Brooke Jones, ipaghiganti mo ako. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Marcus, buhay pa ako. Swerte pa ako. Hintayin mo ako. Ibabalik ko ang mga bagay na akin. Lucius, magiging akin ang asawa mo. Una, yumuko sa langit at lupa. Yumuko sa mga magulang. Magyukuan. Sandali lang. Hindi siya si Lucius. Siya si Marcus, ang anak sa labas ng pamilyang Miller. Hindi siya si Lucius. Si Marcus siya, ang anak sa labas ng pamilyang Miller. Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ko ipagkakamali ang anak ko. Dahil akala mo anak mo si Marcus. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Drake, asikasuhin mo ito. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sikasuhin ko ito kaagad. Dockpin siya. Opo, sir. Bakit ka nagmamadali? Natatakot kang sabihin ko ang totoo. Kasalan ko ngayon, umalis ka sa harap ko! Huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Ay, kailangan ko pa ng kalahating oras para makabisado ang kapangyarihan. Hindi ko siya kayang talunin ngayon. Ikaw na ang bahala, Mary. Galit ka dahil sinabi ko ang totoo. Ayokong makipagtalo sa mahina. Hinahanap mo talaga. Umangat ka ng mataas. Tigil.
Anong ginagawa mo? Sino ka? Ako si Lucius. Sumampa sa rurok ng tagumpay. Wow, ang galing mo! Ito ang trick na ginawa ko para sa'yo. Gagamitin ko ito para tulungan ka. Imposible. Si Lucius ang pakakasalan ko. Paano ka naging siya? Tingnan mo ulit ito. Ano? Paano nagkaroon ng dalawang Lucius? Ikaw kaya ang peke? Ikaw. Paano ito nangyari? Anong ginawa mo? Bakit buhay pa siya? Hindi ko rin alam. Sigurado akong pinatay ko siya. Ikaw ba si Lucius? Oo. Siya si Marcus. Sinusubukan niyang palitan ako. Nagsisinungaling siya. Ang galing mong magpanggap. Pero alam nating dalawa, ang anak ko ay may pambihirang talino, ang pinakamahusay sa mga kabataan. Pero ikaw ay isang bigo. Ang kapal ng mukha mo, naghahanap ka ng gulo. Tinawag mo akong bigo. Alam mo ba kung bakit ako naging isang bigo? Tinatawag mo akong talunan. Alam mo kung bakit ako naging basura. Wala akong pakialam. Ang nanay ko ang henyo sa Hangzhou. Namana ko ang talino niya. Dapat ako ang himala. Pero nilason mo ako mula pa nung bata ako. Sinira mo ang buhay ko. Kalokohan. Tulad ng alam nating lahat, nakikipagkompetensya na si Lucius mula pa noong bata pa siya. At binigyan ng parangal ilang araw lang ang nakalipas. Naging numero 1 siya sa Nansheng. May maniniwala ba sa'yo? Walang maniniwala. Kukunin ko ang maskara mo. Noong 10 taong gulang ako, pumanaw ang nanay ko. Pinapunta mo si Marcus para magsuot ng maskara at maging anino ko. Akala ko pinoprotektahan mo ako, pero gusto mo siya ang pumalit sa akin. Nakakatawa. Pinakamahalaga sa akin ang asawa at anak ko. Sino ang nagpadala sa'yo rito? Tumahimik ka. Hindi mo mahal ang nanay ko. Pinakasalan mo siya para sa karangalan at hindi mo ako itinuring na anak mo. Si Marcus lang ang tunay mong anak. Mary, nakita mo ba yon? Nababaliw na siya. Nagpapanggap siyang ako. May kakaiba talaga. Mary, tayo lang ang nakakaalam ng trick na yon. Hindi ako nagsisinungaling. Imposible. Pinapadalhan kita ng pinakamagandang gamot buwan-buwan. Kahit na nalason ka, kayang-kayang gumaling ng lubusan. At saka, bakit hindi mo sinabi sa akin? Lolo, kasalanan ko ang lahat. Dinaya ako ni Drake, sinabing kailangan kong sundin ang payo niya para manalo ng karangalan. Ibinigay niya ang gamot kay Marcus. Hindi, imposible. May iba ka pang ebidensya? Siyempre, may birthmark ka sa kaliwang braso mo. Hinabol ka ng aso noong 10 taong gulang ka at nawalan ng kontrol sa pantog. Hinubaran mo ako para sa'yo. Sabi mo ako ang nawalan ng kontrol sa pantog. At Tama na. Pasensya na hindi kita nakilala. Mary. Sigurado ka bang siya si Lucius? Oo, siya si Lucius. Peke ang lalaking ito. Peke itong tao na ito. Lahat ng ito ay totoo. Tuso talaga si Drake. Tatay, ano ang dapat nating gawin? napakatakot mo naman. Hindi naman ganon kalaki ang problema at hindi mo kayang harapin ito. Si Noah ang numero 1 sa Nansheng. Mamamatay tayo, tatay. Siya ang mamamatay. Lucius. Kasalanan ko ang lahat sa pagpapahirap sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ako ang maghihiganti para sa iyo. Lolo, ayos lang po. Pakiusap, alamin ninyo kung bakit namatay ang nanay ko. Lucius. Ano ang ibig mong sabihin? Ang nanay ko ang henyo sa Hangzhou, hindi siya mamamatay sa sakit. Kaya pinaghihinalaan kong nilason niya ang nanay ko.
Oo, ako nga. Kailangan ko ang suporta ng pamilya mo kaya siya nabuhay ng napakahaba. Bakit? Noong hinahabol ka, siya ang nagligtas sa iyo. Tinulungan kanyang maghiganti at naitayo mo ang pamilyang Miller. Nagbigay siya ng anak na lalaki para sa iyo. Bakit mo ginawa ito? Dahil may utang na loob ako sa kanya. Kung siya ay nabuhay, kailangan kong maglingkod sa kanya araw-araw. Kapag siya lang ang namatay, malaya na ako. Hindi mo ba man lang kilala ang sarili mong anak? Hahaha, hindi siya anak ko. Wawasakin ko ang lahat ng may kinalaman sa putang yan. Bastardo. Ako ang maghihiganti para sa aking anak na babae at apo. Magsama kayo. Paghihiganti ko ang aking anak na babae at apo. Magsama kayo sa impyerno. Lolo, Nilason mo ako. salamat sa iyong apo. Narito ka dahil sa kasal niya. Nakakuha ako ng pagkakataon para lason ka. Napakababa mong tao. Kung mabubuhay ka, magiging walang kwenta lang ako palagi. Ako ang mamamahala sa pamilya Michael at magiging pinakamakapangyarihan sa Nansheng. Lolo, magpahinga ka muna. Wala siyang makukuha. Mabait na bata. Ikaw ang huling lahi ng ating pamilya. Kailangan mong umalis ngayon. Mary, ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Hindi kayong dalawa ang umalis. Ako ang haharang sa kanila. Hindi. Wala sa inyo ang makakaalis. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Hayaan mo silang umalis. Pag-uusapan natin ang lahat sa iyo. Pag-uusapan natin ito mamaya. Wala ka ng halaga ngayon. Ipapadala ko kayong lahat sa impyerno. Napakalupit mo. Patayin niyo silang lahat. Sige. 10 taon ko nang suot ang maskarang ito. Nakakasuka na. Sa wakas, makakapagpakita na ako ng tunay na ako. Hahaha. Magsama kayo sa impyerno. Huwag mong isipin na patayin ang apo ko. Pinipilit mo lang ang sarili mo. Hindi kita natatakot. Subukan mo. Mary, ilayo mo siya. Lolo. Matanda na ako, pero bata ka pa. Tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Hindi. Ilayo mo na siya na ngayon. Opo, kayong dalawa tumakbo. Bumalik ka. Tumakbo ka ngayon? Hindi kita maiiwan. Kailangan ko pa ng 5 minuto. Patagalin mo siya ng ilang minuto pa. Sa akin na ang iba. Anong gagawin mo? Mary, mamamatay siya ngayon. Hindi mo kailangang gawin ito. Maging asawa mo ako. Poprotektahan kita. Panaginip lang yan. Nangahas kang saktan si Lucius. Magbabayad ka. Anong... Sandali, ito ba ay... Nag-iilusyon na siguro ako. Matagal na siyang nalason, mabuti pa nga at buhay pa siya. Paano siya nagkaroon ng ganito kalakas na loob? Mary. Inilagay mo sa panganib ang buhay mo para iligtas siya. Wala siyang pakialam sa'yo. Hiniling sa akin ni Lucius na bigyan siya ng ilang minuto. Kailangan kong gawin ito. Hanggat buhay ako, hindi mo siya pwedeng galawin. Naghahanap ka ng gulo. Mary. Inilagay mo sa panganib ang buhay mo para sa walang kwentang lalaking iyon. Ang babaw mo. Nget, ikaw naman ang turn. Puta. Sinabi ko, huwag mo siyang galaw. Gago, umalis ka sa akin. Bilisan mo, abot na ako sa limitasyon ko. Tigilan mo na yan, patayin sila. Gusto kitang panatilihin para sa kasiyahan dahil nakakainis ka na. Huwag mo akong sisihin. Mary. Papatayin muna kita. Ayos ka lang ba? Lucius. Ginagawa ko ang makakaya ko.
Pumunta ka sa impyerno. Tapos na ako. Lolo, nakuha mo na ang gamit. Unahin mo si Mary. Akin na ang iba. Mary. Ayos ka lang ba? Lucius. Mary. Nalason ka. Bakit malakas ka pa rin? Walang kulay at amoy. Kaya hindi ko napansin. Walang epekto sa akin. Nagbobola ka lang. Hanggang kailan mo kaya? Patayin mo siya. Sige. Mamamatay ka na. Mary, gagantihan kita. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Buisit, ang galing talaga niya. Huwag kang madistract. Magpahinga ka at mag-recharge ng enerhiya. Sige. Paano ako nakabawi ng ganito kabilis? Karapat dapat sa titulo si Lolo. Ang lakas niya kahit nalason siya. Gago. Si Drake, sarili lang niya ang iniintindi. Mga piyon lang naman tayo niya. Kaya niya tayong iwan anumang oras. Wala kang karapatang ihambing ang sarili mo sa akin. Kaya niyang gawin ang lahat para sa akin. Gagawin niya akong pinakamakapangyarihan sa mundo. Tingnan mo ang tatay mo. Kanina pa siya tumakas. Nagsisinungaling ka. Hindi ako iiwan ng tatay ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Mas kahabag-habag ka pa kaysa sa akin. Lolo, ipaghihiganti ko si Mart. Sige. Magkapatid tayo. Hindi mo ako pwedeng patayin. Tumahimik ka. Hindi kita kapatid. Huwag kang mag-alala. Mamamatay din si Drake mamaya. Umalis ka na rito ngayon. Lolo, ayos ka lang ba? Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na rito kasama si Mary ngayon. Ilang taon nang nagpaplano si Drake. Tiyak na may iba pa siyang backup plan. Kung babalik siya, lahat tayo ay mamamatay. Kung maglakas loob siyang bumalik, magsisisi siya. Ikaw, Gagamutin muna kita. bata. Anong nangyayari? Nawawala ang mga lason sa katawan ko. Siya ba ang gumawa nito? Ano ba iniisip ko? Kung may ganoon siyang lakas, hindi na ako kailangang kumilos. Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Lucius, na-detoxify na ang mga lason. Kailangan ko ng oras para ma-recharge ang lakas ko. Hala, umalis na tayo ngayon. Bababa na si Drake sa lalong madaling panahon. Ang talino mo talaga, pero hindi ka na makakatakas ngayon. Anong lakas ng loob mong bumalik? Huwag kang magkunwari. Nalason ka at pinilit mo ang sarili mo ng matagal. Abot na ang hangganan mo. Bakit hindi mo subukan? Nagbobola ka lang. Magsama kayo sa impyerno. Hindi ka nalason. Hindi nalunasan na ang lason mo. Paano ka naging gaano kalakas? Narating ko ito sa sarili kong kakayahan. Gago! Pinatay mo ang anak kong babae at nilason mo ako at si Lucius. Wala nang makakaprotekta sa iyo.
Hindi mo ako mapapatay. Ang kalaban mo ay ibang tao. Master Oliver, lumabas ka nga. Kumusta, Master Michael? Ang tagal nating hindi nagkita. Liam Oliver, ikaw ang utak. Sino siya? Siya ang pangalawa at kalaban ng lolo mo. Nasa problema tayo ngayon. Huwag kang magkamali. Narito ako para patayin ka. Wala akong pakialam. Nakipagsabwatan ka sa mga dayuhan para saktan ng lolo ko? Tao ka pa ba? Tumahimik ka. Master Oliver, pakiusap, patumbahin mo sila. Tinuturuan mo ako? Hindi. Umalis ka na. Bantayan mo ang mga kabataan. Huwag mong hayaang makatakas sila. Naintindihan. Drake. Isa kang alipin ni Liam Olive, ang chief mo. Tama na. Wala kang karapatang turuan ako. Sa tuwing nagkikita tayo, pinagagalitan mo ako. Ano ang pinagkaiba nila? Dapat noon ko pa kinainan. Sa kasamaang palad, wala kang pagkakataon. At ang pamilya Michael ay mawawala pagkatapos ngayong araw. Papatayin muna kita. Sandali lang. Ang kalaban mo ay ako. Oliver, may connection pa rin tayo. Makikipagkumpetensya ako sa iyo mamaya. Hindi. Alipin ko naman siya. Dapat humingi ka ng pahintulot sa akin. Kung handa kang maging alipin ko, ipagkakatiwala ko siya sa iyo. Ipagpapaubaya ko ang buhay mo. Naririnig mo ba ako, Drake? Isang kasangkapan ka lang para sa kanya. Maaari kang iwan anumang oras. Kung matutulungan ko siyang patayin ka, sulit ang lahat. Ikaw, Gusto na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Lumuhod ka at tumahol. Ang kapal mo. Ang kapal ng mukha mo. teka, huwag kang padalos-dalos. Inapi ka niya. Papatayin ko siya. Basura ka. Mahina ka. Pero ang yabang mo. Olive, ito ay problema namin. Madali lang. Basta maging alila mo ako, magkakampi na tayo. Pakakawalan ko siya. Panaginip lang yan. Huwag kang makialam. Dalhin mo si Mary at umalis ka na. Lolo? Huwag kang mag-alala. Bagamat hindi pa ako ganap na gumagaling, hindi niya ako madaling mapapatay. Tama na. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka at maging alila ko. Pangako ko ligtas ang apo mo. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Makinig ka, hindi ako kailanman matatakot sa kahit sino. Nakipaglaban tayo sa buong buhay natin. Nanalo ka na ba kahit minsan? Yan pala ang pinili mo. Hindi ako magpapigil. Patayin niyo sila. Ang sama mo talaga. Wala bang nagturo sa iyo na ang resulta ang pinakamahalaga? Kapag patay na kayong lahat, wala nang pakialam sa kasamaan ko. Olives. Ang inosente mo. Hindi ako kayang gawin ng mga talunan na ito. Handa na siya. Mukhang may magbabago ngayong araw. Ang mananalo ang makakakuha ang lahat. Nagkamali ng pinili si Ginong Michael. Mary, bibilhan kita ng oras. Umalis na kayong dalawa ngayon. Tulungan ka namin. Hindi na kailangan. Kahit hindi pa ako ganap na gumagaling, kaya kong umalis kung gusto ko. Kung maiiwan kayo, pabigat lang kayo sa akin. Lolo? Takbo! Umalis na tayo. Anong ginagawa mo? Hindi nila tayo pahihintulutang umalis. Naku, Matalino naman pala siya. Dito ka lang. Mamamatay ka rin naman. Huwag kang gagalaw o papatayin kita. break, anak mo siya. Pakawalan mo siya. Gawin mo sa amin ang gusto mo. Anak ko? Papayagan ko siyang tawagin akong Itay. Ikaw. Mary. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Mga talunan, hindi kayo karapat-dapat na talunin ako. Magsama-sama kayo sa impyerno.
Dapay ninyo siya. Ano? Matanda, ang galing mo talaga. Huwag kang mag-alala, malapit na ang turno mo. Pasensya na, halimaw siya. Hindi nakakagulat. 60% na lang ng lakas niya ang natira. Talagang matatalo ko siya. Pagkatapos ng 20 taon, ako ang magiging number 1 sa Nansheng. Tayo ang magdedesisyon kung sino ang panalo. Duwag ka. Nangahas kang hamunin ako dahil nalason ako. Ganun talaga. Kung magmamakaawa ka ngayon, tutuparin ko ang pangako ko. Hindi mo karapat dapat yan. Lucius, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Samantalahin mo ang pagkakataon para umalis. Lolo, hindi ka pa ganap na gumagaling. Hayaan mo na sa akin ang iba. Lahat ng mandirigma matitigas maglaro. Ang paraan ay ginagamit bilang tulong. Hindi ka nag-ensayo mula pagkabata at nalason ka ng napakaraming taon. Mamamatay ka kung magkakamot kayo. Lolo, Kung makakatakas ka, gagawin ko ang lahat para pagalingin ka. Futite, yun ang kapalaran natin. Halika na. Sige na. Anong gagawin natin? baliw si Drake. Anak din niya si Marcus pero nang pumasok siya, hindi man lang siya tiningnan. Hindi niya tayo palalampasin. Eh di ako ang haharang sa kanya. Humanap ka ng pagkakataon para umalis. Naniniwala ka ba sa akin? Siyempre, pero... Dito na lang tayo. Hindi kita hahayaang masaktan at hindi masasaktan ng lolo ko. Anong nangyayari? Hindi naman siya marunong ng martial arts. Pero ang lakas ng loob niya. Nadismaya ako sa iyo. Matatalo ka na. Olive, huwag kang magasta. Magkakasama tayong mamamatay. Sana walang nangyaring masama. Natalo ka? Lolo. Master Michael. Lolo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ako na ang bahala. Gusto mo talagang mamatay ngayon? Sabi pa sitang bigyan ng isa pang pagkarakito. Inumin mo ito. Ipagkakaloob ko ang buhay mo. Ito ang Samsi Brain Spirit Pill. Ano? Kapag ininom mo ang pill na ito, kailangan mong inumin ang antidote sa Dragon Boat Festival. O kaya ilalamunin ng 3 uod ang iyong utak. Ipinagbabawal na ito sa Daxia. Bakit meron siya nito? Nakipagsabuatan ka sa mga taga-Dongying, hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Huwag mong sayangin ang oras ko. Iinom ka o hindi. Panaginip lang yan. Ikaw ang may gusto nito. Binigyan na kita ng pagkakataon. Gago. Akala mo ba talaga wala na akong pag-asa? Saan ka tatakbo? Pitong sugat na suntok. Baliw ka. Mamamatay tayong magkasama. Hindi mo naman ako pakakawalan. Kaya sama-sama tayong pumunta sa impyerno. Lolo, tumigil ka na. Mamamatay ka kung gagawin mo to. Matagal na akong nabuhay. Kahit mawala ang buhay ko, lalaban ako para makalabas ka. Lolo? Huwag kang umiyak. Panoorin mong patayin ko ang kalaban. Masyado kang mabagal. Alam kong natutunan mo ang 7 sugat na suntok. Naging maingat ako sa iyo. Ngayon, wala nang makakatalo sa akin. Ako ang boss dito. Maligayang bati, ikaw na ang magiging number 1. Magaling, gagantimpalaan kita mamaya. Salamat. Pero gusto ko rin maging number 1. Ang kapal ng mukha mo. Kahit na bastos ang matanda, itinuring niya akong tunay na anak. Nagpapanggap lang ako. Kahit na nasugatan ako ngayon, kaya kitang patayin.
kung gugustuhin ko. Talaga? Ikaw, Oo, sinusupsop ko ang kapangyarihan mo. Matagal ko na itong pinaghandaan. Gusto kong magpatayan kayo para magkaroon ako ng pagkakataon. Marunong siyang sumupsop ng kapangyarihan. Ito isang masamang cultivation method. Dati nang namatay ang mga grupo dahil dito. Lahat sila winasak ng Marshal Venerable. Bakit ito muling lumitaw? Naku, pagkatapos nilang mamatay, papatayin tayo ni Drake. Takbo. Ipagpaumanhin mo ako? Walang saysayang pagmamakaawa. Huwag kang gagalaw. Baka mabuhay ka pa. Kung gagalaw ka, mamamatay ka. Ganyang klaseng masamang skill ang napaunlad ni Drake. Hindi siya dapat makaalis ngayong araw. Kung hindi, lahat ay mapapanganib. Huwag kang mag-alala, hindi siya makatatak. via away-away mo kami. Tapos ikaw ang kumita. Wala akong magawa. Masyado kang malakas. Kung nasa kalakasan ka, patay na ako. Iyon lang ang paraan. Buti na lang, nagtagumpay ako. Master Miller, patawarin mo ako. Handa akong uminom ng gamot at maging alipin mo. Hindi na kailangan. Mas kapaki-pakinabang sa akin ang kakayahan mo. Mamatay ka na. Akala ni Olive ay matalino siya. Pero nabiktima siya. Luscious Mary, tumakas na tayo. Huwag mo nang isipin yan. Paano siya nakapunta rito? Nakita mo ba yon? Ang halimaw lang ang kayang mag-teleport sa malapit. Nagawa nga niya. Kahit sinipsip mo ang kapangyarihan niya, hindi ka sana naging ganito kalakas. Kaya ikaw ang mamamatay tao. Oo, pinatay ko ang lahat ng tao mula sa pamilyang Brown. Sinipsip ko ang lahat ng kapangyarihan nila. Bastardo! May dos-dosen ng bata, napakalupit mo. Pinatay ko pati ang sarili kong anak. Matanda, kusang ibibigay mo ba ang kapangyarihan mo o hahayaan mong kunin ko ito? Una, papatayin kita para sa Marshall Alliance. Lolo, tama na po ang nagawa ninyo. Ako na ang bahala. Hindi, ako na. Kahit hindi ko siya kayang talunin, kaya ko siyang pigilan pansamantala. Hindi, grabe na ang lakas niya ngayon. Tumakas kayo. Kailangan ninyong ikalat ang balita. Mamamatay tayong lahat sa kamay niya. Lolo. Makinig ka, ito ay usapin ng Marshall Alliance. Kailangan nating tingnan ang mas malaking larawan. Mga kasama, noong itatag ang Marshall Alliance, ang unang tuntunin ay ipagtanggol ang bayan at puksain ang kasamaan. Tayo ay magkakampi. Dapat nating pigilan ang mga bagay na ito. Nakikiusap ako sa inyong lahat na sumama sa akin. Upang patayin ang kontrabidang ito. Pero, Wala tayong balak mamatay. tama. Nakakatakot siya. Hindi natin siya kayang talunin. Tama. Maaari tayong mamatay ngayong araw. Ang tunay na dakilang tao ay hindi nasisira ng kayamanan at katungkulan at himint na napapailalim sa kapangyarihan at lakas. Hindi tayo nagkukulang ng mga henyo. Ang dahilan kung bakit tayo nakatayo dito ay dahil sa hindi mabilang na sakripisyo ng ating mga ninuno. Kung tayo ay tatakot, papatayin niya tayong lahat. Paano natin haharapin ang mga tao ng Daxia at ang ating mga magiging anak? Buisit, labanan na natin siya. Hindi tayo mga duwag. Tama siya. Kung hindi tayo kikilos ngayon, ang ating mga magiging anak ang kikilos sa hinaharap. Magaling kang mangakit ng tao, pero may saysay ba yan? Alam kong hindi ka namin pwedeng patayin, mabibili natin ang oras pansamantala. Hindi ito problema. Lucius, Mary, hindi pa ako nakikiusap sa inyo. Pero ngayon, nakikiusap ako. Pakikalat ang balita. Humingi ng tulong sa Marshal Venerable. Pakikalat ang balita. Protektahan ang Daxia. Ubusin muna natin ang lakas niya. Sa inyo na ang iba. Lalo lang akong lalakas. Takbo. Tara na. Hindi. Huli na. Ako ang magiging pinakamakapangyarihan sa Daxia. Bastos, pumunta ka sa impyerno.
Walang sino man sa mundong ito ang pwedeng pumatay sa akin. Siyempre, gusto kong pasalamatan kayong lahat. Mas lalakas pa ako. Bilang pabor, papatayin ko kayong lahat. Panahon na para matapos. Ikaw ang nangingibabaw sa panahong ito. Mas magaling ka kaysa kay Marcus. Sayang, pokpok ang nanay mo. Kung hindi, gusto ko talaga sanang sanayin ka bilang kahalili ko. Tumahimik ka. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Drake, hindi niya sinasadya yon. Hayaan mo na siya. Hindi gumagana sa akin ang mga trick na yan. Mamamatay kayong lahat. Lolo, maupo ka po. Ako na ang bahala sa natitira. Teka, Misteryoso ang apo mo. Nalason nga ba siya? Hindi ko alam kung bakit. Mukha siyang isang tao. Hindi ko alam kung sino siya. hindi ko inaasahan ipinalaban ako ni Lucius. Nahihiya ako. Sapat na ang nagawa mo para sa amin. Kahit mamatay tayong magkasama, sulit na yon. Mary, Walang makakapaghiwalay sa atin, kahit ang kamatayan. Ginagawa ko ito para sa araw na ito. Pero hindi ko inaasahan na mawawalan ako ng 2 anak sa isang araw. Papatayin ko ang mga anak ko para magulantang ang mundo ngayon. Pero matatalo ka ngayon. Nagbibiro ka lang. Hindi ka naman nag-aral ng martial arts at nalason ka ng ilang taon. Wala kang magagawa sa akin. Dahil sa pagpapalaki mo sa akin, ikaw muna. Anak kita, nanghihinayang akong patayin ka. Well, basta lumuhod ka at tawagin mo akong tatay. At sabihing si Noah ang may gawa ng lahat. Hayaan kitang mabuhay. Panaginip mo yan. Kung ganoon, pumunta ka sa impyerno. Ingat! Ito ba yung bilis na ipinagmamalaki mo? Ang bagal mo. ang bilis niyang natuto. Paano ka nakagalaw ng ganun kabilis? Dahil masyado kang mabagal. Walang epekto sa akin yan. Iwas lang ang alam mo. Gusto ko lang makita kung gaano kalakas ang kapangyarihang nakuha mo. Nadismaya ako sa'yo. Mahina ka. Ang kapal ng mukha mo. Mag-ingat ka. Ito na lang ba ang kaya mo? Ano nang nangyayari? Mas malakas siya kaysa sa inakala ko. Talagang isa siyang top master. Mas malakas ang apo mo kaysa sa amin. Bakit kailangan mo pa rin ang tulong namin? Naiiwan na lang kami sa alikabok. Hindi ko rin alam. Alam mo ba yan? Hindi, pero sigurado ako na siya si Lucius. Hala, huwag mo siyang hawakan. Mabilis kang mag-isip, pero huli na ang lahat. Hindi mo dapat hinahawakan ng taong marunong umabsorb ng kapangyarihan. Eh ano ngayon? Halimaw, bakit hindi ito gumana? Dahil mahina ka. Wow, halimaw talaga siya. Kaya pala si Lucius ang gumaling sa akin. Kaya mabilis akong gumaling. Salamat, Lucius. Hinahanap mo yan. Hinahanap-hanap mo ang problema. Sandali. Ako ang iyong ama. Magbabayad ka kung papatayin mo ako. Hindi ka karapat dapat maging ama ko. Pumatay ka ng mga inosenteng tao. Magbabayad ka. Oo, sinabi na ito ng Marshal Venerable ang nagsasagawa ng masamang sining at nakikipagsabwatan sa mga dayuhang mananakop. Lahat ay maaaring pumatay sa kanya. Ako ang magpapatotoo para sa iyo. Patayin mo siya. Kung may mga hasmang guluhin ka, ako ang bahala sa kanila. Tama. Ilalantad ko ang iyong mga krimen. Magiging isa kang taong hindi kaaya-aya at si Lucius ay magiging isang bayani. Huwag mo akong patayin. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ka lang dahil mamamatay ka na. Ako ang iyong ama. Kung buhay pa ang iyong ina, ayaw niyang makita tayong nagpapatayan. Tumahimik ka. Huwag ninyong takasan siya. Hindi siya makakatakas. Ano ang gagawin mo? Tanggapin mo na ang iyong kapalaran.
Inay, naghiganti na ako para sa iyo. Magaling. Nailigtas tayo. Si Lucius ang nagligtas sa atin. Paris ang buwan Alsadshi. Malapit na ang paligsahan ng martial arts. Tiyak na siya ang mananalo. At maging alagad ng The Martial Venerable. Pamilyar ako dyan. Isasama ko siya sa oras na iyon. Mabait na bata. Huwag kang malungkot. Masaya na ang iyong ina kung malaman niya. Oh, magiging masaya siya. Lolo, salamat. Ako ang bahala sa iyo. Sige, umuwi na tayo. Oo nga pala, malaki ka na. Dapat mong pangasiwaan ang mga gawain ng pamilya. Kailangang gawin muli ang kasal. Lahat ng mga maestro ay darating para sumaksi. Mary, magaling. Magkakasal tayo pagkatapos ng paligsahan. Ikaw ang boss. Sasali ka ba sa paligsahan? Oo. May utang na loob ako sa isang nakatatanda. Kaya ko siya napatay. Panahon na para bayaran ang utang na loob. Kasama kita. Sabay kayong pumunta para kumatawan sa nansyeng sa paligsahan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mananalo tayo sa paligsahan. Hindi ako sasali para manalo. Sasali ako para pumatay ng tao. Ginong Bernard ngayon, ipaghihiganti kita. Ang paligsahan ng alyansa ng martial arts ay gaganapin minsan kada 10 taon. Ang kampeon ang ipinagmamalaki ng buong mundo. Ang kampeon ay tatayo sa tabi ko anong karangalan. Dapat nakasali ka na sa paligsahan noon. Oo, 4 na beses na akong sumali. Hindi ako nanalo kahit minsan, pero maganda naman ang naging resulta ko. Ah, talaga? Nakapasok ka na ba sa listahan ng top 5? Narinig ko, ang top 100 lang ang makakapasok sa listahan. Pero kung nakapasok ka sa listahan, pwede ka nang magtayo ng sariling sekta. Hindi ako kasali sa listahan. Kaya nagsasalita ka lang ng malaki. Hoy, mag-ingat ka sa pagsasalita. Kahit na nakapasok sa listahan ng Sifu mo, nasa top 20 lang ang ranggo niya. Kung ako ang nasa listahan, walang hindi magiging number 1. Makinig ka. Wala ako sa listahan pero kilala ako sa alyansa ng martial arts. Ipapakita ko sa iyo mamaya. Sige, ikaw ang pinakamagaling. Tara na. Sino yon? Shh, tahimik. Iyon si Henry Brown, ang kapitan ng law enforcement team. Siya ang kanang kamay ni Brooke Jones. Brooke Jones. Brooke Jones. Hay naku, siya ang alagad ng Martial Venerable, ang pinuno ng Martial Alliance. Paano mo nagawang sabihin ang buong pangalan niya? Hindi ba't magsisimula na ang kompetisyon? Bakit siya pumunta rito? Baka nakikipagkumustahan siya sa isang malaking tao. Siya ang kanang kamay ng pinuno. Sino kaya ang karapat-dapat sa personal niyang pagbati? Tama ka, Well. Narito ka na bin sa wiig. Ako ang sinasalubong nila. Nakita mo ba yon? Ako ay isang malaking tao. Walang makakapantay sa akin. Ang galing-galing mo. Oo, tinulungan ko silang patayin ang masamang cultivator. Iyan ang karangalang hindi naranasan ng lolo mo. Paano mo nagawang personal na salubungin ako? Umalis ka. Ginongjing ta narito ka naran sa wakas. Nagawa mo na ba ang lahat? Tapos na ang lahat, naghihintay ako sa iyo. Ang saya-saya mo, hindi ka nila sinasalubong. Kakaiba, bakit may mga mandirigma mula sa Dongying? Paano nagawa nitong dayuhan na lumapit sa kanya? Hoy, mag-ingat ka. Kakaiba rin si Kapitan Brown. Alam niya ng lahat na pupuot ang Martial Venerable sa mga taga-Dongying. Paano nagawa ng pinuno na magpadala ng tao para salubungin sila? Kahit na hindi makakagawa ng anumang alo ng mga mandirigmang ito. Masyado kang naive.
Ang Daxia Martial Alliance at ang Dongying Martial ay laging magkalaban. Magkaaway sila. Paano magkakaroon ng mga mandirigma rito? May kakaiba. Well, kung magkakagulo sila, may darating na pipigil sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, parang may kaba ako. Hayaan mo na, tingnan muna natin. Tara na. Ito ang aming imbitasyon. Wala nang bakanteng upuan. Sigurado ka. Galing ito sa Martial Alliance. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ba nakikita na nandito si Ginoong Jingta? May dalawa siyang kasama, kaya wala nang bakante. Hindi nila pwedeng agawin ang upuan namin. Palabasin mo siya. Gawin nila ang upuan natin? Huwag kayong magkagulo rito o mamamatay kayo. Ano nang ginagawa ninyo? Ginong Jingta, mauna na kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Patayin sila. Opo, huwag kayo nang nagpagpaalam. Patayin sila. Ano? Isang dahalagang panauhin si Ginoong Jingta. Ininsulto mo siya. Karapat dapat kang mamatay. Ikaw. Kapitan Brown, hindi namin sinasadya yon. Kasalanan nila, pero ikaw, ipinagtatanggol mo siya. Wala kang hiya. Ano ba ang makukuha mo? Diyos ko. Paano mo nasabi iyon? Kapitan Brown, may init pa ang ulo ng mga kabataan. Patawarin mo na siya. Mabulok ka sa impyerno. Dakpin sila. Naghahanap ka ng gulo. Gusto mo kaming patayin? Pero hindi ako duwag. Ininsulto mo ang dangkal ng Martial Alliance. Karapat dapat kang mamatay. Yumuyukod ka sa mga mandirigma ng Dongying, pero pumapatay ka ng mga taga-Daxia. Hindi ka karapat dapat maging lalaki ng Daxia. At hindi karapat dapat maging kapitan. Tama. Isusumbong ko ito sa pinuno. Kung hindi siya kikilos, hahanapin ko ang Martial Venerable. Sa Martial Alliance ng Daxia, hindi tayo maaapi ng mga taga-Dong. Wala kang pagkakataong gawin yon. Paano mo nalaman na hindi ko kaya? Wala nang lugar para magkaroon ng patas na pagdinig. Makakalaya kaya tayo? 1% lang ang tsansa? Huwag kang magbiro. Gusto talaga niyang patayin tayo. Isang diskarte lang ang gagamitin ko. Ang yabang mo, 20 taon na akong kapitan. Marami na akong napatay na dalubhasa sa martial arts. Walang sino man ang pwedeng kausapin ako ng ganyan. Alam kong malakas ka, pero mas malakas siya kaysa sayo. Kahit ang lolo mo, hindi siya makakapantay. Gaano ka kumpiyansa? Wala rin namang saysayang magmakaawa. Hayaan mo na. Laban na tayo. Walang epekto yan sa akin. Kung kaya mong manalo, sige. Kung hindi ka manalo, tumakas ka kasama ang babae. Buwisit, nakalaban ko ang kapitan. Hindi na ako nabuhay ng walang kwenta. Ang lakas ng loob mong hamunin ako? Ako ang nanalo. Kumalma ka. Akala ko naging malakas na ako. Halimaw talaga ang lalaking to. Nanalo ba tayo? Oo. Paano mo nalaman ang 18 palad na pampatay sa dragon? Ano ang relasyon mo sa kanya? Teka, ano? Di ba yan ang teknikang bukod-tangi ng Martial Venerable? Sandali, ano? Anong sabuatan meron ng Dongying kay Brooke? Sabihin mo sa akin ang totoo. Pwede kong gawing mas madali ang pagkamatay mo. Hindi niya masisira ang plano natin. Nung buhay pa siya, patayin mo na ako ngayon. Ipaghihiganti ako ng pinuno. Ikaw ang may gusto nito. Diyos ko. Pinatay mo talaga siya. Nakisabuatan siya sa kaaway at pumatay ng mga inosenteng tao. Hindi ba't nararapat lang siyang mamatay? Dapat siyang husgahan ng pinuno. Pinatay mo ng basta-basta ang kapitan. Malaking kasalanan yon. Ay nako, wala na tayong pag-asa. Kung tatakot ka, umuwi ka na lang mag-isa. Ang galing-galing mo. 1 kilos lang, napapatay mo na siya. Kung mas malakas ka pa, hindi mo ba kayang patayin ang pinuno? May malaking mangyayari siguro. Hindi. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Hoy, munting dalaga.
Masyado kang walang muwang. Alam mo ba kung bakit Jones ang apelido ng pinuno? Bakit? Nung tinanggap siya bilang estudyante ng Marshall Venerable, nakita nito na para sa martial arts siya ipinanganak. Kaya binigyan siya ng apelidong Jones. Siya ang kampeyon ng kompetisyon. Tinanggap siya bilang direktang estudyante ni Lord Wu. Hindi kayang isipin. Gaano siya katakot? Kumpara sa Marshall Venerable, sino ang mas malakas? Ayon sa Marshall Venerable, mas mataas ang nagawa ng pinuno kaysa sa kanya. Pero kung sino ang pinakamagaling, walang Kung wala ang Marshall Venerable, namatay na sana ako noon pa. Ngayon ipaghihiganti kita. Anong nangyayari? Paano may mga mandirigma ng dongying dito? Nas! Nakaupo sila. Sino ang nagpasok sa kanila? Buisit. Kung hindi lang dahil sa competition, pinatay ko na sana siya. Bakit mo siya pinatay? Ang lakas ng loob mong pumatay sa Daxia. Buisit, hindi ko matitiis to. Mga nakatatanda, pumapatay ang mga taga-dongying dito. Hindi ba kayo kikilos? Hinahangaan ko ang tapang mo. Tumitindig ka pa rin kahit alam mong hindi ka mananalo. Tanga ka. Tama na. Huwag kang magmalabis. Sandali. Siya si Erlang Jing. Sa Dongying, may isang makapangyarihang samahan ng mga santo ng espada na tinatawag na Jingta. Siya ang patriarka ng pamilyang ito. Kaya siya ang espadero ng Dongying. Siya ang pinakamalakas na mandirigma. Pumunta siya para sumali sa paligsahan. Sinusubukan niyang hamunin ang pinuno. Ang lakas ng loob niya. Naghahanap siya ng gulo. Kung makialam ang pinuno, mamamatay siya. Nang babanta ka ba sa akin? Bilang ang espadero sa Dongying, hindi ka mapipigilan. Pero nasa Daxia ka. Magbabayad ka. Alam naming hindi ka namin matatalo, pero kung papatay ka ulit ng tao, hindi kami makakatigil. Umalis ka. Opo, sir. Ganon ba siya kalakas? Hindi kaya ng 6 na matatanda sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi siya kasing lakas ng ating pinuno. Pumatay siya ng tao sa Daxia. Magbabayad siya para dito. Nandyan na ang pinuno. Mabuti, nandito na siya. Hanggang kailan magmamataas ang mga taga-Dongying? Karangalan po naming makita kayo, pinuno. Sino ka? Bakit hindi ka lumulo? Siya ang pinuno ng samahan. Dapat kang yumuko. Gusto kitang tanungin, bakit kumilos dito ang mga Dongying? Pinatay niya ang mga Daxia. Paano ito dapat aksyonan? Pagsasalita, hindi mo pwedeng tanungin ang pinuno. Humiling ka ng tawad sa pinuno. Luscious. Lumuhod ka na ngayon o mamamatay tayo. Kahit ang lolo mo hindi makakatakas. Sagutin mo ang tanong ko. Walang nangahas na kausapin ako ng ganyan. Bilang parusa, pawawalan ko ng bisa ang iyong kasanayan. Mananatili ka rito bilang utusan. Hulihin siya. Opo, Ginoo. Sandali. Ano ang gusto mo? Tapos mong sabihin na, kung mamatopin. Naunahan niya ako. Pakiusap, sagutin ang tanong. Bagamat bata pa siya, naglilingkod siya sa katarungan. Sa tingin ko, may nagawa siyang mabuti. Mukhang kailangan kong magpaliwanag ngayon. Hayaan mong magpaliwanag ako. Tingnan mo, mag-aaway na sila. Kahit na siya ang mandirigma, hindi siya katapat ng pinuno. Malalim ang naging epekto ng sinabi mo sa kanila. Maganda ang kinabukasan mo. Brooke Jones, iginagalang ko si Jingta. Ano? Bakit lumuhod ang pinuno sa kanya? Magkaaway ang Daxia at Dongying. Nang itatag ng Marshall Venerable ang samahang pangkamay, sinabi niyang dapat patayin ng lahat ng mandirigma ng Daxia ang mga taga-Dongying. Bilang pinuno, lumuhod siya sa isang taga-Dongying. Nakakahiya ito sa atin. Paano nangyari ito? Dahil ayaw niyang maging tao, gusto niyang maging tuta. Ano ang gusto mong gawin? Ikinahihiya kita. Lumuhod ka sa taga-Dongying. Hindi ka karapat-dapat maging pinuno. Hahanap ako ng mas karapat-dapat. Hindi ka na aming pinuno. Tumayo ka. Jingta. Maupo po kayo. Inihahayag kong ang samahang pangkamay
ay sasali sa angkan ng mga Jingta at nasa ilalim ng kapangyarihan ni G. Jingta. Mamamatay ang sinumang sumuway. Hindi ba tayo ay ginagawa lang nitong mga alilan nila? Mabuti pang mamatay kaysa sumuko. Hindi kami susuko. Walang atrasan. Paano ito nangyari? Siya ang direktang disipulo ng Marshal Venerable. Hindi ba siya natatakot sa parusa ng Marshal Venerable? Paano kung may nangyari sa Marshal Venerable? Imposible. Walang makakasakit sa kanya. Pero baka tama ka. Kung nandito ang Marshal Venerable, hindi niya gagawin ito. Ano ang dapat nating gawin kung wala ang Marshal Venerable? Sino ang maglalakas loob na sumuway sa kanyang kagustuhan? Hindi siya ang pinuno. Mamamatay siya ngayong araw. Tama. Ang pinuno ng samahang Marshal ay hindi kailanman magiging alila. Hindi namin kinikilala ang kanyang pagkatao. Abate. Sino ang nagsabi niyan kanina? Ikaw. O ikaw? Well, ikaw. Ako. Hindi ako kailanman susuko sa kanila. At ngayong araw, papatayin kita. Kasama ako. Ako ang papatay sa taksil. Hindi ako susuko o magiging taksil. Kaya mo bang patayin kaming lahat? Oo. Tama. Lahat kayo ay pupunta sempre. Tama na, itinatag ng Marshal Venerable ang Marshal Alliance upang pag-isahin ang mga mandirigma ng Daxia at labanan ang mga banyagang mananakop. Ngayon, tauhan ka na nila, hindi ka namin pababayaan. Ang sinumang luluhod sa Dongying ay kamumuhian ng lahat. Hindi namin hahayaang mangyari ito. Iminumungkahi kong tipunin ang konseho ng matatanda para alisin ang kanyang katayuan bilang matanda at patayin ang taksil na ito. Hindi na kailangan. Lahat ng narito, sino ang kakampi niya? Magpakita kayo sa akin. Gusto niyo bang mamatay? Alam kong malakas ka, ngunit mas gugustuhin naming mamatay kaysa sumuko. Tingnan natin ang kapangyarihan ng pinuno. Magaling. Talagang matatalo nila si Brooke. Hindi nila siya kaya. Seryoso ka ba? Anong ginagawa mo? Alam kong malakas ka, ngunit mas magaling siya sa iyo. Hindi mo siya kayang talunin. Narito ako para patayin siya. Paumanhin. Bumalik ka. Nangako ako sa isang matanda, kailangan kitang patayin ngayon. Gusto mo akong patayin, hindi ka karapat-dapat na kalaban. Shut. Ang lakas ng kapangyarihan. Ang laki ng kapangyarihan niya. Talagang kahanga-hanga siya. Sa kanyang edad ang Marshal Venerable ay malamang hindi ganoon kagaling kumpara sa kanya. Ngayon, ikaw naman. Minaliit kita. Sige, papatayin kita. Binata, huwag kang padalos-dalos. Henyoso ka. Magiging kapantay mo ang Marshal Venerable. Dapat kang mabuhay at ipakita ang ating kahanga-hangang lakas. Marami ka pang pagkakataon para ipagtanggol ang bansa. Iwan mo na sa amin. Oo, kahit mamatay kami, sulit na sulit. Brooke, mauna ka na. Mga talunan. Bakit kayo nagmamadaling mamatay? Huwag mong sayangin ang oras ko. Nang lumuhod ka sa kanila, magkaaway na tayo. Kai, pwede nang mamatay kayong lahat. Dakpin siya. Dito ka lang. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nagulat kami. Gusto maging taksil ni Brooke. Ang mga nakatatanda ang bahala sa kanya. Bakit ka sumasali laban sa kanya? Hindi nila siya kayang talunin. Pero hindi pa oras mo. Maraming bihasang mandirigma dito. Mapapagod din siya. Hindi yun epektibo sa kanya. Halimaw siya. Ganun ba? Nangako ako sa lolo mo na ligtas kang maiuuwi. Dapat kang sumama sa akin. Tingnan mo, nanalo na naman tayo. Nanalo na naman tayo. Ito na ang katapusan ng pagiging taksil. Hindi siya matatalo. Imposible. Hindi mo ba nakita yon? Masyado kang mahina. Huli na ang lahat ngayon. May gustong mag-volunteer? Natalo ang mga nakatatanda. Paano nangyari ito?
Natalo pa sila. Maliban sa Marshal Venerable, walang makakapigil sa kanya. Kung nandito ang Marshal Venerable, hindi niya hahayaang mangyari ito. Pero maraming taon na siyang nakakulong. Hindi niya alam ang nangyayari. Paano ka naging napakalakas? Wala akong katapat. Magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Nangangarap ka, kahit mamatay man kami, hindi namin hahayaang mangyari ito. Hindi ba importante? Kayo lahat ay basura sa akin. Wala akong pakialam. Ano ang gusto mong gawin? Dahil sa Marshall Alliance, napapanatili ang katahimikan sa loob ng Daxia. Kung susuko ang Marshall Alliance sa pamilyang Jingta, lalong magiging kawili-wili ang mga bagay. Taksil, ano ang makukuha mo? Kapag sumalakay ang hukbong hapon, magiging teritoryo ito ng Dongying at ako ang magiging Panginoon. Mali ang pinupuntirya mo. Kung malaman ito ng Marshal Venerable, hindi kanya hahayaang mabuhay. Ikaw, Stinda, ay kiwang totoo. Pero kaya mo bang talunin ang Marshal Venerable? Hihingi ako ng tulong sa Marshal Venerable. Mamatay ka, Taksil. Marshal Venerable, lumabas ka po. Patayin mo siya. Marshal Venerable, lumabas ka po. Patayin ang Taksil. Ayos, darating ang Marshal Venerable. Kahit na malakas siya, mamamatay din siya. Kaya pala ang lakas ng loob nila. Kaya nilang makipag-ugnayan sa Marshal Venerable. Malaking problema na yan para kay Brooke at sa mga taga-Dongying. Ikaw ba yan, Ginong Bernard? Malapit nang dumating ang Marshal Venerable. Bakit hindi ka lumuhod? Hindi na siya muling lilitaw. Imposible. Gago. Paano niya nagawa yon? Paano mo siya napatalo? Alam mo na ang sagot. Huwag kang maglokohan. Paano nangyari yon? Wala siyang katulad. Sino ang makakapatay sa kanya? Hindi ako naniniwala. Dapat buhay pa siya. Mga tanga. Kung hindi siya... hindi siya patay. Sino ang makakatalo sa kanya? Mabubuhay pa kaya ako? Nababaliw ka na. Anong ginawa mo? Nung nag-ensayo siya, tinridor ko siya. Pero matigas talaga siya. Hindi siya namatay. Si Ginong Jingta ang pumatay sa kanya. Walang hiya ka. Itinuring kanyang parang sariling anak pero pinagkanulo mo siya. Hayop ka. Nung bata ka pa, hinimatay ka sa tabi ng daan. Hiniligtas ka ng Marshal Venerable. Tinuruan ka niya ng martial arts at ginawa kang pinuno ng Marshall Alliance. Pero pinagkanulo mo siya. Napakalupit mo. Kasalanan niya ang lahat. Ako na ang pinuno. Naglaro lang ako sa ilang babae. Gugulpiin niya ako, wala akong magagawa. Napakalakas niya at madali sana niyang nasakop ang Daxia pero gusto niyang maging malaya. Sinabihan niya akong huwag makialam. Karapat dapat siya dyan. Karapat dapat kang mamatay. Anong pinag-uusapan nila? Patay na ba ang Marshal Venerable? Pinatay siya ni Brooke. Diyos ko. Walang makakapatay sa kanya. Walang sinuman. Napakalakas niya. Paano siya mapapatay? Nagsisinungaling siya. Panlilinlang lang ito ni Brooke. Kung tapat ang ating puso, lilitaw ang Marshal Venerable. Tama sila. Hindi siya madaling matatalo. Mga kasama, magpatuloy tayo. Kahit isang hininga lang niya, kayang-kaya niyang pumatay. Lumabas ka at patayin ang Taksil. Patay na siya. Tingnan ninyo, malapit na siyang dumating. Talagang gumana. Lumabas ka at patayin ang Taksil. Patay na siya. Mahina ang kanyang multo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Bernard. Hindi kita bibiguin. Hindi. Tulungan ninyo kami. Patay na talaga siya. Sino na ang makakapagligtas sa atin ngayon? Paano nangyari yon? Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, pero patay na talaga siya. Huling tanong ko na ito. Susuko ba tayo sa mga taga-Dongying o hindi? Gago ka. Hindi ako magiging Taksil. Naghahanap ka ng gulo.
Hindi ako aatras. Teka, Pasensya na, hindi ko siya mapigilan. Wala akong kakayahan. Liam Bernard, yun lang ba ang kaya mo? Walang sino man ang makakatalo sa akin. ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Huwag mo siyang pakialaman. May pagpipilian ba tayo? Kung mamamatay ka, mahihiya akong harapin ang lolo mo. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Hindi ka tatagal ng 2 segundo dyan sa taas. Hoy, nasaktan mo ang damdamin ko. Ikaw na naman, naglalaro ka sa apoy. Ako ang dapat magsabi niyan, Tuta. Ikaw ang may gusto nito. Ikaw lang ang maaaring maging Marshal Venerable. Gagawin namin ang lahat para makapunta ka. Babalik kang mas malakas at maghihiganti sa kanila. Ikaw lang ang pag-asa namin. Tumakbo ka na. Magtulungan tayo. Ang hina mo. Mamatay ka na. Ikaw naman ang... ko naman ang susunod na... Nagawa niya, nakalusot siya. Mali ang hinala nating lahat sa kanya. Sino ang kanyang Sifu? Sino ka? Ako ang papatay sa'yo. Aray. Hindi ko inaasahan yon. Sa kasamaang palad, natutunan ko na ang kawalan ng talo ng angkan ng Jingta. Hindi mo ako kailanman mapapatay. Subukan mo. Hindi mo ako mapapatay. Ang balita ng pagsuko ng alyansa ng Marshal sa angkan ng Jingta ay kakalat sa buong bansa. Lahat kayo ay magiging alipin. Walang epekto sa akin yan. Paano mo nalaman ito? Mamamatay ka. Palad ni Buddha. Yan ang palad ni Buddha. Nakita ko minsan gamitin iyon ng Marshal Venerable. Ito'y nilikha ng Marshal Venerable nitong mga nakaraang taon. Kahit sino pa ang kalaban, 1 kilos lang papatayin. Paano niya nagawa iyon? Patay na talaga ang matandang iyon. Sino ka? Wala kang laban. Ginong Jingta, tulungan mo ako. Walang makakapagligtas sa'yo. Hindi kita papatayin ngayon. Tingnan natin kung gaano kahina ang master mo. Bastos, sige na, mamatay. Aba, may isa pang guro dito sa Daxia. Labis akong nagtataka. Kapag ang bansang ito'y napapagitnaan sa krisis, laging may mga taong tulad mo na lumalabas. Ito ba ang tinatawag na kapalaran? Dalhin mo ang tanong na yan sa iyong susunod na buhay. Binata, napakalakas mo. Ngunit narito ako upang sakupin ang iyong bansa. Ganito ka ba palagi? Tigilan mo na yan. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ang sobrang pagpapakitang gilas ay nakakasabit sa kidlat. Lagi kong iginagalang ang aking mga kalaban. Ngunit hindi mo ito kailangan, laban na tayo. Naabot mo na ang antas ng isang Marshal Venerable. Aray, Ang galing mo. imposible. Nang 100 taong gulang si Bernard, naabot niya ang antas na ito. Paano mo nagawa? Wala kang pakialam. Wow, nanalo tayo. Nanalo tayo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ka mapapatawad. Strider ka sa bayan. Karapat dapat kang mamatay.
O Samuel C. Katsuad mo ay karapat-dapat na pahirapan hanggang mamatay. Ang sino mang hindi makatarungan ay tiyak na mapapahamak. Ang galing mo talaga. Magiging malakas ka sa hinaharap. Mr. Miller, nakakailang tawagin kang ganoon. Ano ang mga plano mo sa hinaharap? May utang ako sa kanya ng kasal. Marami ka pang oras para sa kasal. May mahalaga akong bagay. Interesado ka ba? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Ang Dongying ay laging may masamang hangarin. Basta't may pagkakataon sila, mangyayari ulit ito. Magandang panahon ngayon para ibagsak sila. Tama ka. Pinakamahina sila ngayon. Kuhanin natin ang inisyat pa. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jingta ay hindi pa kumakalat. Mahuhuli natin sila ng hindi handa at sasakupin natin sila ng hindi nila inaasahan at pababagsakin. Sagutin mo muna ang tanong ko. Ano ang relasyon ng Dongying at Daxia? Magkaaway tayo. Kung magkagiyera ang dalawang bansa, ako ang unang magpapatala sa Death Squad. Hindi. Bahagi ng Daxia ang Dongying at hindi ito mapaghihiwalay. Dapat pagsumikapan ng lahat na mabawi ang teritoryo. Ang laki pala ng pangarap mo. Gawin natin to. Ako na ang maunang pumunta sa Dongying. Hintayin mo ang mensahe ko. Magtatagumpay si Jia Jingta sa paglalakbay na ito. Kailangan nating maghanda ng maaga. Maraming teritoryo at likas na yaman ang Daxia, sayang lang at sila ang may hawak, dapat sa atin yon. Magaganda ang mga babae sa Daxia. Gusto kong kunin lahat. Unahin muna natin ang negosyo. Kapag nasakop na natin ang Daxia, magagawa na natin ang lahat. Huwag kang mag-alala, inaayos ko na ang lahat. May 8,000 tao sa dojo ko, naghihintay na lang ng mensahe mula kay Ji Jingta para makapagsimula na tayo. May 7,000 tao ako. 3,000 lang ang tao ko, pero senior ninja ang bawat isa. Mabibigo ka. Mabibigo ka. Hindi siya magtatagumpay. Sino ka? Gusto mo bang mamatay? Ako si Lucius Miller. Taga-Daxia ka. Daan-daan ang pinapatay kong tulad mo bawat taon. Akala nila kaya nila akong labanan at maging sikat, pero wala sa kanila ang nabubuhay. Oo, mga tanga silang lahat na wala na ang tunay na Daxia Kung Fu. Taekwondo lang ang alam mo. Anong magagawa mo para mainis ako? Mga duwag kayo at mahilig magyabang. Malakas ang kung fu namin. Sa sandaling mahawakan kita, patay ka na. Masaya ako ngayon. Ipagkakaloob ko ang buhay mo. Hoy bata, malamang hindi mo alam iyon. Patay na si Liam Bernard. Tinalikuran ka na ng pinuno mo. Hindi na magtatagal. Sasakupin na namin ang teritoryo ninyo. Ang pagkamatay ng Marshal Venerable ay may kinalaman din sa inyo. Siyempre, siya ang pinakamalakas na lalaki sa mundo. 50 taon naming pinlano ito at gumastos ng $1 trillion para gumawa ng potion laban sa kanya. Napakalaki ng ginastos namin para sa kanya. Karapat dapat siyang mamatay. Walang makakapagtanggol sa Daxia. Magagawa namin ang lahat ng gusto namin. Mamamatay kayong lahat ngayong araw. Mamamatay kayong lahat ngayon. Yan din ang sinabi ng bawat kalaban, pero namatay silang lahat. Palagi mo bang ginagamit ang trick na to? Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Malapit nang mawasak ang Daxia. Ang tanging paraan ay maging alipin namin. Wow. Hindi lang ikaw, pati mga kamag-anak at kaibigan mo ay may pagkakataong mabuhay. Pag-isipan mo. Di ba gusto niyong lahat na magkaroon ng hiwalay na pahina sa talaang kanan? Basta tumango ka lang, ang pamilya mo ang magiging unang pahina. Tama ka nga, pero kung papatayin kita, makakapunta pa rin ako sa unang pahina ng talaang kanan. Tangang hayop. Gusto mo talagang maging kaaway namin? Hindi, di mo karapat dapat maging kaaway ko. Gago. Magsama kayo sa impyerno. Mama kayo sa impyerno. Dali patayin niyo siya. Sino siya? Para di mo ba alam, may libo-libong samurai na nakahanda sa labas. Dudurugin ka nila. Tapos gagawin kang pataba sa halaman. Pero hindi sila darating. Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Pinatay ko silang lahat. Nagbibiro ka lang. May libo-libong mandirigma sa labas. Mahuhusay silang lahat.
Maliban na lang kung dumating ang Marshal Venerable dito, walang makakapatay sa kanila. Pero patay na siya. Oh, tigilan mo na ang paglalaro. Sa aming teritoryo, walang makakapatay sa kanila. Eh bakit wala pang pumupunta rito? Bingi ba sila? Nasaan ka? Lumabas ka ngayon din. Hoy? Inadto ng mga tao mo. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Kahit na may nangyaring hindi inaasahan, hindi yon mahalaga. Tama, bata. Masyado kang mahina. Kahit sino sa amin ay kayang durugin ka. Kaya hindi ka pa pala sumusuko. Sige, kung ganon. Anong nangyari? Ano yung ginagawa mo? Pinahiya mo kami. Patay na ang lahat ng samurai na inambush sa labas. Ano? Paano nangyari yon? Hindi ito nakakatawa. Hindi ito nakakatawa. Hindi ako nagbibiro. Patay na sila. Imposible. Paano nangyari yon? Hindi pwede. Kayang-kaya nilang wasakin ang isang maliit na bansa. Sino ang pwedeng pumatay sa kanila? Sabihin mo sa akin kung paano sila namatay. Mabilis silang pinatay ng isang tao. Marami sa kanila na natili sa kanilang orihinal na posisyon. Sa tingin ko, Magpatuloy ka. sa tingin ko, hindi nila nakita ang kalaban. Kalokohan. Walang sino man ang pwedeng pumatay sa kanila. Hindi ba't patay na ang Marshal Venerable? Oh, ipinadala sa atin ni Ginong Jingta ang video. Hindi pwedeng buhay pa siya. Ikaw ang pumatay sa kanila. Sinabi ko na sa iyo dati. Pero hindi ka naniwala. Siya nga pala. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang video. Ano? Patay na si Jingta. Oo, kaya narito ako para ihatid ka sa impyerno. Alam ko na. Ginamit mo ang baril para patayin siya. Tapatayin siya. Pero ngayon, wala ka ng hawak. Tama. Sabay natin siyang patayin. Patayin mo siya. Mas malakas ka kaysa kay Brooke. Hindi siya karapat-dapat na kalaban ko. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ako na ang alila mo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ano nang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Tumahimik ka, ayokong mamatay. Hindi pa ako tapos mabuhay. Alam mo ba kung ano ang itsura mo ngayon? Isang asong nagpapakumbaba. Pakiusap, ipagkaloob mo ang buhay ko. Ikaw ang Panginoon ko. Magagawa ko ang anumang gusto mo. Wala kang hiya. Papatayin kita. Nagkamali kami. Handa kaming humingi ng tawad o maglabas ng pahayag ng paghingi ng tawad sa komunidad ng mga bansa. Pag-uusapan namin ang bayad pinsala sa Daxia. Matalino ka pala. Naghihintay ka ng pagkakataon. Pero hindi na kailangan. Wala nang Dongying. Wala nang Dongying. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil narito ako upang wasakin ang Dongying. Hindi mo magagawa ito. Ito ay pagsalakay. Paparusan ka ng pamayanang pandaigdig. Walang sino man ang makahahatol sa akin. Nang salakayin ninyo ang Daxia, wala kayong pakialam sa kahit ano. Bakit ko dapat ito pakialaman? Ang kapal ng mukha mo. Ayan na. Maaari ka nang mamatay ngayon. May libu-libong tao na ililibing kasama mo. Hindi ka mag-iisa. Takbo. Huli na ang lahat. Mula ngayon, wala nang bansang Dongying, kundi lalawigan ng Dongying. Lolo! Nauwi ka rin. Tapos na ang lahat. Palagi na kitang kasama. Oh. Magaling, ang pagtatatag ng lalawigan ng Dongying ay isang pambihirang tagumpay. Hindi ko naisip ang mga yon. Alam ko lang na walang sino man ang maaring umapi sa Daxia. Mabuti, tapos ka na riyan. Panahon na para magpakasal ka.
Naghihintay ako na makita ang aking apo sa tuhod. Lolo. Tawagin mo akong lolo.